Mm. Magandang umaga po. Ah, dahil sa malakas ulan, maraming tao hindi dumalo. Maybe you come here because you really desire the word of God. Marahil naparito kayo dahil talagang nagnais kayo ng salita ng Diyos. And maybe the strong rain testify our faith. At marahil yung awitin ay nagpapatotoo sa ating pananampalataya. Anyway, you overcome the great hindrance today. Gayunpaman, napagtagumpayan ninyo yung malaking hadlang ngayong araw. Okay, bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa paligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa aming Christian life hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral lang salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng Banal na Espiritu. Pakiusap, maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, buksan mo ang Biblia. Awit chapter 1. Awit chapter 1. Verse 1 hanggang 3. Verse 1 hanggang 3. Awit chapter 1, verse 1 hanggang 3. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umuupo man sa upuan ng mga manunuya, kundi nasa kautusan ng Panginoon ang kanyang kagalakan, at nagbubulay-bulay araw at gabi sa kanyang kautusan. Siya ay gaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi nalalanta, sa lahat ng kanyang ginagawa ay nagtatagumpay siya. Okay. Ang isang taong pinagpala ay masasabing isang taong pinanatili ng maayos ang kanyang position. Okay? Isa sa pinakamahalagang bagay pagkatapos maligtas ay ang panatilihin ang iyong position. Bago tayo naligtas, ang ating posisyon ay nasa daan ng mga makasalanan. Tama po ba? So, verse 1, right? Mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni umupo man sa upuan ng mga manunuya. Kaya ang isang taong pinagpala ay masasabing isang taong pinanatili ng maayos ang kanyang position. Ano ang daan ng mga makasalanan? Bago tayo ay naligtas,
Buksan mo ang Biblia. 1 Peter chapter 4. 1 Peter chapter 4 verse 3. Buksan po natin sa ating mga Biblia, unang Pedro chapter 4 verse 3. Dahil sa malakas ulan, you need to more incline your ear. Dahil sa malakas na ulan, kailangan nyo pong higit na ikiling ang inyong mga tainga. Okay? Okay, chapter 4 verse 3. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapat na ang nakaraang panahon sa paggawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hintil na namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Ang nakarang panahon, bago naligtas, right? Sa pagkagawa ninyo ng mga gustong gawin ng mga hentil, namumuhay sa kahalayan, masasamang pita, paglalasing, kalayawan, pag-iinuman at sa kasuklam-suklam na pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, right? Before we got the salvation, right? We stand the way of a sinner, Bago po tayo maligtas, tayo po ay nakatayo sa daan ng makasalanan. That was our former position. Yan po yung ating nakaraang posisyon. But pagkatapos kaligtasan, ano ang tamang position? Ano ang tamang position? Matapos sa maligtas. Dapat tayong manatili sa simbahan na siyang katawan ng Panginoon. Dapat tayong manatili sa simbahan. Iglesia, right? Return Psalm Awit chapter 1. Chapter 1 verse 3. Awit chapter 1 verse 3. Siya ay kaya ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig. Ang isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng agos ng tubig ay banal na nananatili sa simbahan. Right? Tayo ay banal na nananatili sa simbahan. Ang lahat ng pagpapakain na kailangan sa Kristiyano ay nang mumula sa simbahan. Okay? Buksan mo ang Biblia, Awit 92, Awit 92. Awit 92. Verse 12. Verse 12 hanggang 14. 12 hanggang 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma at lumalagong gaya ng sedro sa Lebanon. Sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon, sila'y lumalago sa mga bulwagan ng aming Diyos. Sila'y namumunga pa rin sa katandaan, sila'y laging puno ng dagta at kasariwaan. Verse 12, ang matuwid ay tao na naligtas, right? Tayo ay ang matuwid. Ang matuwid ay umuunlad na parang puno ng palma.
verse 13, sila'y nakatanim sa bahay ng Panginoon. Bahay ng Panginoon. Ano ang bahay ng Panginoon? Ito ay iglesia, simbahan, right? At mga mga bulwagan ng aming Diyos, mga bulwagan ng aming Diyos, ito ay pareho, simbahan. Yeah. So, after salvation, right, we need to abide in church. Pagkatapos ng kaligtasan, dapat na manatili tayo sa church. This is our right position. Ito po yung ating tamang posisyon. Yeah. So, ang isang ligtas na Kristiyano ay dapat pananatilihin ang kanyang posisyon sa pamamagitan ng pananatili sa simbahan. Yeah. Dahil ang iglesia ay katawan ni Kristo. Yeah. Iglesia ay katawan ni Kristo. Buksan mo ang Biblia, Ephesians chapter 1. Efeso chapter 1. Ephesians chapter 1 verse 22 and 23. Efeso chapter 1 verse 22 at 23. Ephesians chapter 1 22 and 23. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At kanyang inilagay ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kanyang mga paa at ginawa siyang ulo ng lahat ng mga bagay sa iglesia, na siyang katawan niya, ang kapuspusan niya na pumupuspos ng lahat sa lahat. Yeah, right? Sa iglesia na siyang katawan niya, katawan ni Jesus, right? At tayo ay mga miyembro ng katawan, miyembro. Ephesians chapter 5. Efeso chapter 5. Verse 30. Verse 30. Verse 30. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Tama, right? Tayo ay mga bahagi ng kanyang katawan. Yeah. Bilang isang miyembro ng katawan, ang pinakamahalagang bagay ay ang ganap na manatili sa katawan. Tama? Kapag nananatili tayo sa simbahan, magagawa natin ang gawain ng Diyos. At marami tayong mamumunga. So, after salvation, right? The most important thing, we need to abide in church. Kaya naman pagtapos ng kaligtasan, ang pinakamahalagang bagay ay ang manatili sa church. This is our right position. Yan po yung ating tamang posisyon. Then we can be the real blessed one, right? Pagkatapos tayo ay magiging tunay na pinagpala. Subalit bakit hindi natin mapanatili ang ating position? Bakit? Pag-isipan natin tungkol ito. Una, ang pagkawala ng posisyon dahil sa mga tukso ng mundong ito, right? Mayroon tukso ng mundong ito. Tukso, maraming tukso, right? Halimbawa sa Biblia, Demas, si Demas, noong una, si Demas ay nagsumikap para sa Ebanghelyo kasama si Pablo. Tama? Ngunit dahil mahal niya ang mundo, pumunta siya sa Thessalonica, sa mundo. Right? Buksan mo ang Biblia, Colossians chapter 4. Colossus chapter 4. Verse 14. Colossians chapter 4, verse 14. Right? Pinabati kayo ni Lucas, ang minamahal na manggagamot, at ni Demas.
ni Demas. Yeah. It means Demas, at first, Demas helped Apostle Paul for the gospel. Ibig sabihin, si Demas nung umpisa tinulungan niya si Apostol Pablo. Yeah. But anong nangyari sa Demas? 2 Timothy chapter 4. Ikalawang Timoteo chapter 4. 2 Timothy chapter 4 verse 10. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 10. Chapter 4 verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat iniwan ako ni Demas na umibig sa sanlibutan ito at nagtungo sa Tesalonica, si Crescente ay nagtungo sa Galacia at si Tito ay sa Dalmacia. Yeah. Iniwan ako ni Demas, right? Iniwan ako ni Demas. Yeah. Bakit? Yeah. Na umibig sa sanlibutan ito, right? Umibig sa sanlibutan ito. Right? Yeah. At nagtungo sa Thessalonica. Yeah. tukso ng sanlibutan, right? Ang ilang Kristiyano ay umalis sa simbahan dahil mahal nila ang kasalukuyang mundo. Right? Maraming Kristiyano. Yeah. Minsan ang mga tao ay umaalis sa pananampalataya dahil sa pangmamahal sa pera. Right? 1 Timothy chapter 6. Unang Timoteo chapter 6. 1 Timothy chapter 6 verse 10. Unang Timoteo chapter 6 verse 10. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasalamaan, at ang ilang nagnasa rito ay napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Sinabi ng Biblia, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Lahat ng uri ng kasamaan. Na ang ilang nagnanasa rito ay napalayo sa pananampalataya. Right? Napalayo sa pananampalataya at tinusok ang kanilang mga sarili ng maraming kalungkutan. Yeah. Halimbawa sa Biblia si Lot ay hindi nakasama ni Abraham dahil sa makamundong pagnanasa. Hindi niya mapanatili ang kanyang posisyon hanggang sa dulo. So, it's true, right? Many Christians, they don't keep their position until the end because of temptation of this world. Kaya totoo po ito, di ba? Na maraming Kristiyano yung hindi napapanatili yung kanilang posisyon dahil sa tukso ng sanlibutan. At hindi mo maaaring panatilihin ang iyong posisyon dahil hindi mo maaaring putulin ang linya ng pakilala sa mundong ito. Men's affection. Kapighatian ng tao. Yeah. Mahirap putulin ang linya ng pakilala sa mundong ito. It's difficult to cut men's affection, right? Napakahirap putulin ng pagdurusa ng isang tao. Ngunit dapat nating putulin ang linya ng pakilala bago tayo maligtas. Ezekiel 16. Ezekiel 16 verse 4.
16, Ezekiel 16 verse 4. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Tungkol sa iyong kapanganakan, ng araw na ikaw ay ipanganak, ay hindi pinutol ang iyong pusod, o pinaliguan ka man sa tubig upang linisin ka. Ikaw ay hindi pinahira ng asin o nabalot man. Yeah. Tungkol sa iyong kapanganakan, ng araw na ikaw ay ipinanganak, ay hindi pinutol ang iyong pusod. Iyong pusod. Yeah. Kailangan natin pinutol ang pusod. Pusod. Yeah. Alam mo ba pusod? Ano ang pusod? Right? Pusod? Tama? Pusod? Yeah. If when baby is born, if we don't cut the navel cord, baby cannot live, right? Pagtapos ipanganak ng bata, pag hindi pinutol yung kanyang pusod, hindi po siya mabubuhay. Tama ba? Yeah. After salvation, there are many things that we have to cut. Kaya pagtapos ng kaligtasan, napakaraming bagay na kailangan nating putulin. Yeah. It's a means of fiction. We have to cut means of fiction. Ito po yung linya ng mga tao. Kailangan nating putulin ang simbahang pinuntahan natin noon. You have a former church. Meron po kayong mga dating simbahan. But you know, the church doesn't have a true salvation. Pero yung church na yun ay walang tunay na kaligtasan. If so, you have to cut navel cord. Kaya naman kailangan yung putulin yung linya. You have many friend, worldly friend. Meron po kayong maraming makamundong kaibigan. Yeah. But sometimes your worldly friend hinder your Christian life, right? Pero minsan yung mga makasanlibotang kaibigan nyo, hinahadlangan yung inyong buhay Kristiyano. They want you commit a sin with them. Gusto nila na sumama ka sa kanila sa pagkakasala. In the case, you need to cut the navel cord. Kaya sa ganung pagkakataon, kailangan yung putulin yung ugnayan. You shouldn't follow them. Huwag kayong sumunod sa kanila. Yeah. Whatever things, if it hinder your Christian life, you need to cut it. Sa anumang bagay, kapag ito'y humahadlang sa iyong buhay Kristiyano, dapat mo itong putulin. Yeah. Kahit masakit, dapat itigil. Yeah. To cut the navel cord, right? There is great pain, right? Kapag pinutol yung puso, di ba po, merong matinding sakit. But you have to cut to live, right? Pero kailangan niyo pong putulin para mabuhay. Yeah. To live a Christian life, to abide in church, we have to cut our navel cord. Upang mabuhay sa pamumuhay Kristiyano at upang mabuhay, kailangan nating putulin yung ugnayan sa sanlibutan. So, sinabi ni Jesus, Lucas chapter 9, Lucas chapter 9, verse 61. Okay, 61 and 62. Lucas chapter 9, 61 and 62. Basahin po natin ng sabay-sabay. At sinabi naman ng isa pa, ako isusunod sa iyo, Panginoon. Subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, walang sino mang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran, ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Jesus, right? Jesus called the disciples. Tinawag ni Jesus yung kanyang mga alagad. Yeah. Then, may tao, isang tao. Pagkatapos, nagtanong yung isang tao. Sinabi niya, verse 61, Ako'y sumunod sa iyo, Panginoon, subalit hayaan mo muna akong magpaalam sa mga nasa bahay ko. It looks no problem, right? It looks reasonable, right? Mukha pong walang problema, di ba? Right? Oh Lord, I will follow you. O Panginoon, susunod ako sa iyo. But one thing,
Pero isang bagay, I need to have a farewell with my family. kailangan ko munang magpaalam sa aking pamilya. mukhang okay, right? But anong sinabi ni Jesus? 62? Sinabi sa kanya ni Jesus, walang sinumang humahawak sa araro at tumitingin sa mga nasa likuran ang karapat-dapat sa kaharian ng Diyos. Right? Jesus didn't allow it, right? Hindi po yun pinahintulutan ni Jesus. Oh, it's too harsh, Jesus. Napakasama naman nun. Yeah. Why Jesus didn't allow it? Bakit hindi yun pinahintulutan ni Jesus? Jesus knew if he go to the house to have a farewell, he couldn't follow Jesus. Dahil nalaman ni Jesus na kapag pumunta siya sa kanyang bahay upang magpaalam, hindi na siya susunod kay Jesus. Yeah. Because he couldn't overcome man's affection. Dahil hindi niya mapapagtagumpayan yung tukso ng mga tao. What will their family say? Ano sasabihin ng kanyang pamilya? Oh, will you follow Jesus? Really? Talaga bang susunod ka kay Jesus? It's not profit to you. Hindi to kalugod-lugod para It's sa iyo. very difficult life. Napakahirap na buhay. Don't follow him. Don't follow Huwag kang him. sumunod sa kanya. Much better you stay with us in the house. Mas mabuti na manatili ka dito kasama namin sa bahay. Then if he cannot overcome, Marahil hindi niya ito mapapagtagumpayan. right? Jesus knew he cannot follow. He cannot overcome man's affection in their family. Kaya nalalaman ni Jesus na hindi niya mapapagtagumpayan yung pagpigil ng mga tao sa kanyang pamilya. Ang pagkilala mula sa pamilya ay maaaring maging hadarang sa buhay ng Christian. Yeah. You have to overcome man's affection even in the house. Kailangan niyo pong mapagtagumpayan yung mga tukso ng tao kahit sa bahay. Yeah. Then you can keep your position. Pagkatapos mapapanatili mo ang iyong Right? posisyon. Sometimes your family member are Catholic, right? Minsan yung mga miyembro ng pamilya ay Katoliko. They say, don't go to church. Sinasabi nila na huwag kang pumunta sa church. Our family Catholic. Yung pamilya natin ay Why Katoliko. you betray Catholic? Nung pinanganak ka, ikaw ay Our Katoliko. whole family member needed to be a Catholic, Ang lahat ng miyembro nating pamilya ay dapat na Katoliko. right? You have to overcome. Kailangan niyo pong mapagtagumpayan. Yeah. So when you overcome man's affection, we can keep our right position. Kaya kung mapagtagumpayan niyo yung mga tukso ng mga tao, mapapanatili ninyo ang inyong posisyon. At hindi pananatili ang posisyon dahil sa mga problema sa ekonomiya. Problema sa ekonomiya. Halimbawa sa Biblia, lumapit si Abraham sa Ehipto upang makatakas sa tagutom. Right? Yeah. Buksan mo ang Biblia, Genesis chapter 12. Genesis chapter 12, verse 10. verse 10. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Nagkagutom sa lupain kaya't bumaba si Abram sa Ehipto upang manirahan doon sapagkat mahigpit ang tagutom sa lupain. Yeah. Nagkagutom sa lupain kaya bumaba si Abraham sa Ehipto. Right? Kahit na nagkaroon ng tagutom, kailangan nilang naniwala sa pangako ng Diyos at manatili sa Canaan, right? The promised land. Abraham, right?
lumapit si Abraham sa Ehipto upang makatakas sa tagutom. Yeah, he didn't keep his right position. Hindi niya po naingatan yung kanyang posisyon. Yeah. Si Naomi, lumipatin si Naomi para maiwasan ang tagutom. Buksan mo ang Biblia, Ruth chapter 1, Ruth chapter 1. Ruth chapter 1 verse 1. Ruth chapter 1 verse 1. So, basahin po natin ng sabay-sabay. At nangyari ng mga araw na ang mga hukom ang namumuno, nagkaroon ng tagutom sa lupain. Isang lalaking taga Bethlehem sa Juda ang umalis upang manirahan sa lupain ng Moab, siya, ang kanyang asawa at ang kanyang 2 anak na lalaki. Yeah. May tagutom sa lupain, right? Umalis upang manirahan sa lupain ng Moab. They also had to stay in Canaan. Dapat nilang manatili sa Kanaan. The land of promise, Canaan. Yung lupaing pinangako ng Diyos. But they left Canaan. Pero iniwan nila yung Kanaan. Dahil sa tagutom, right? Went to Moab, the Gentile land. At nagtungo sa Moab, sa lupain ng mga Hentil. Yeah. They didn't keep their position, right? Hindi nila napanatili yung kanilang posisyon. Siya ay pinarusahan ng Diyos dahil sa hindi pagtupad sa kanyang position. Right? Anong nangyari? Namatay ang kanyang asawa at 2 anak. Si Naomi. Luke chapter 1:21. She received the discipline because she didn't keep her position. Tumanggap siya ng disiplina dahil hindi niya napanatili yung kanyang posisyon. Sinabi ni Naomi, verse 21, basahin po natin ng sabay-sabay. Ako'y umalis na puno, ngunit ako'y pinauwi ng Panginoon na walang dala. Bakit ninyo ako tinatawag na Naomi? Gayong ang Panginoon ay nakitungo ng marahas sa akin at pinagdalamhati ako ng makapangyarihan sa lahat. Ako'y umalis na puno, ngunit ako'y pinauwi ng Panginoon na walang dala. She received the discipline, right? Tumanggap po siya ng disiplina. Minsan nangyari, dahil sa mga problema sa ekonomiya, siya ay nagtatrabaho sa isang lugar kung saan wala ang aming simbahan, right? So, yeah, if we cannot attend our church, we shouldn't go other place. Kung hindi natin magagawang makadalo sa ating church, dapat na hindi tayo pumunta sa ibang lugar. Some people go to abroad, right, for work, right? Ibang tao pumupunta sa abroad para magtrabaho. No, our church there, right? Pero walang church doon. How can they continue their Christian life? Kaya paano lang mapapagpatuloy yung kanilang buhay Kristiyano? It's not right position, right? Hindi po yun yung tamang posisyon. Yeah. nawalan ng position dahil sa pag-usik, right? Pag-usik. Pumunta si Elias sa ilang upang tumakas mula sa pag-usik kay Jezebel, right? Iniwan niya ang kanyang posisyon bilang propeta.
First King chapter 19. Unang Hari, chapter 19. First King chapter 19. Verse 2 and verse 3. Unang Hari, chapter 19, verse 2 at 3. 19 verse 2 and verse 3. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayoy, nagpadala si Jezebel ng sugo kay Elias na nagsasabi, "Gayon din ang gawin sa akin ng mga Diyos, at higit pa, kung hindi ko gagawin ang buhay mo na gaya ng buhay ng isa sa kanila bukas sa mga ganitong oras." Kaya't siya'y natakot, bumangon siya at umalis upang iligtas ang kanyang buhay, at dumating si Berseba na sakop ng Juda, at iniwan ang kanyang lingkod doon. Yeah. Jezebel tried to kill Elijah. Si Jezebel po ay sinubukang patayin si Elias. Then verse 3, kaya siya ay natakot, bumangon siya at umalis upang iligtas ang kanyang buhay, at dumating sa Beerseba na sakop ng Juda. At verse 9, chapter 19, verse 9, basahin po natin ng sabay-sabay. Siya'y pumasok doon sa isang yungib at nanirahan roon. Ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya at sinabi niya sa kanya, "Anong ginagawa mo rito, Elias?" Yeah. Siya ay pumasok doon sa isang yungib. Okay? He ran away. Siya po ay tumakbo. Yeah, he was a prophet. Isa po siyang propeta. Whatever situation happened, he have to keep his position as a prophet. Sa anumang pangyayari ang mangyari, dapat niya mapanatili yung kanyang posisyon bilang isang propeta. But he ran away, right? Pero siya po ay tumakbo. I cannot continue my ministry as a prophet. Hindi ko na kaya ipagpatuloy yung aking paglilingkod bilang isang propeta. He hide himself, right? Kaya itinago niya yung kanyang sarili. Yeah, he went into a cave. Siya po ay nagtumakbo doon sa yungib. Yeah. At ang salita ng Panginoon ay dumating sa kanya, right? Dumating sa kanya. Sinabi niya sa kanya, anong ginawa mo rito, Elias? Anong ginawa mo? Anong ginawa mo? You are a prophet. Ikaw ay propeta. You have to preach the word of God to the people. Dapat mong ipangaral yung salita ng Diyos sa mga tao. Why you are here in cave? Bakit ka nandito sa yungib? He didn't keep his position, right? Hindi niya napanatili yung kanyang posisyon. Dahil sa pagusik, right? Ang ilang Kristiyano ay humihinto sa pagsisimba kapag may pagusik. Yeah. So it happened, right? Some Christians, they don't come to church because their family persecute them. Kaya sa katunayan, may mga Kristiyano na hindi pumupunta ng church dahil yung pamilya nila inuusig sila. Tinanungin tayo ng Diyos kapag hindi natin pinanatili ang ating position, anong ginawa mo dito? Anong ginawa mo dito? Today, you are here, right? Ngayon po kayo nandito. You could keep your position. Nagawa niyo pong mapanatili ang inyong posisyon. What is your position on Sunday? Ano po yung posisyon niyo pag linggo? Sunday morning, what's your position? Ano po yung posisyon niyo kapag linggo ng umaga? Sa simbahan. Tama? But minsan, right? You are in the house. Pero minsan, di ba, nasa bahay kayo. Minsan, sa labas. Minsan, nasa labas. You meet some friend. Nakikipagkita kayo sa mga kaibigan. That's not your position, right? Hindi po yun yung inyong posisyon. Yeah, Sunday, your position is here, right? Kapag linggo, yung posisyon nyo ay nandito. Wednesday evening.
Wednesday ng gabi. What's your position? What should be your position? Ano po dapat ang inyong posisyon Sa simbahan. sa simbahan? Yeah. Whenever we have a fellowship, what's your position? Sa tuwing nagkakaroon tayo ng fellowship, ano po ang inyong Yeah, posisyon? the place there is a fellowship. Sa lugar kung saan may pagtitipon. When there is a Bible seminar, what's your position? Kapag merong Bible seminar, ano ang Right? inyong posisyon? Yeah, you are there. You have to there in the Bible seminar. Dapat na naroon ka sa Bible seminar. Yeah, but this world, will persecute you. Pero yung mundong ito ay uusig sa'yo. Make difficulty to keep your position. At magpapahirap na mapanatili ang iyong posisyon. Yeah. So even though there is a great persecution, we have to keep our position until the end. Kaya kahit na may dakilang pag-uusig, dapat na mapanatili natin ang ating posisyon hanggang sa katapusan. Yeah. At ang hindi pagkakaroon ng tamang mga prioridad ay nagpapanatili sa iyo sa position. Yeah. Matthew chapter 6. Mateo chapter 6. Verse 33. Mateo chapter 6 verse 33. 6 verse 33, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Yeah. Last time we learned what should be the first priority. Nakaraan pinag-aralan po natin na ano ba yung dapat na uunahin. Yeah. If we don't have a right priority, we cannot keep our position. Kung wala tayong tamang prioridad, hindi natin mapapanatili ang ating posisyon. Yeah. Maraming tao, they don't keep the position dahil personal na bagay ang inuna. Personal na bagay. Yeah. Philippians chapter 2. Filipos chapter 2. Chapter 2 verse 21. Filipos chapter 2 verse 21. Chapter 2 verse 21. Yeah. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan, hindi ang mga bagay ni Hesukristo. Yeah. Pinagsisikapan nilang lahat ang para sa kanilang sariling kapakanan. Right? Yeah. That is their priority. Yan po yung kanilang mga inuuna. Hindi ang mga bagay ni Hesukristo. Yeah. What's your priority? Ano po ba yung dapat mong unahin? Yeah. Minsan hindi ako makakapunta sa simbahan para sa mga kaarawan, kasal at living. Tama? Yeah. Hindi ako makapunta sa simbahan dahil sa isang appointment sa isang kaibigan. Yeah. Hindi ako makapunta sa simbahan sa linggo dahil sa paglalaba. Minsan, right? You are busy. What's priority? What's priority? Ano po ba yung dapat na inuuna? Kailangan natin ng puso para ibigay ang araw ng Panginoon sa Diyos. Yeah. Let's try to give a whole Lord's Day to our Lord. Subukan natin na ibigay ang buong araw ng Panginoon para sa Diyos. Sunday is a Lord's Day, another right? Lord's Day, right? Yung linggo po ay araw ng Panginoon. Lord's Day. The day our Lord was resurrected. Yung araw kung kailan muling nabuhay ang ating Panginoon. We need to have the heart
to give a whole Lord's Day to our Lord. Kailangan nating ibigay yung buong buhay natin upang ibigay yung buhay natin para sa araw ng Panginoon, para sa Diyos. That should be our first priority. Ayun dapat yung ating prioridad. Then we can keep our right position. Pagkatapos, mapapanatili natin ang ating tamang posisyon. Yeah. So, ano ang tamang position? Spiritual na tamang position. Yeah. Simbahan, sa simbahan. At dapat nating panatilihin ang ating physical na position. mayroon physical na position. 1 Corinthians chapter 7. Unang Korinto chapter 7. Chapter 7 verse 20. Unang Korinto chapter 7 verse 20. 1 Corinthians chapter 7 verse 20. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang bawat isa ay hayaang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Ang bawat isa ay hayang manatili sa kalagayan ng siya ay tawagin. Yeah. When we are saved, it's the time we are called by God. Nung tayo po ay naligtas, yun po yung panahon kung kailan tayo tinawag ng Diyos. So, we need to keep the position. Kaya kailangan nating mapanatili ang ating kalagayan. Yeah. My position ng estudyante. Ano ang position ng estudyante? Dapat mag-aral lang mabuti ang estudyante. Tama? Mayroon estudyante? Student? Right? You have to study well. Kailangan nyo pong mag-aral lang mabuti. That is the way you can keep your position. Yan po yung paraan para mapanatili ang inyong posisyon. May position ng may bahay, asawa, anak. That's your physical position. Yan po yung inyong mga physical na posisyon. Dapat natin gawin ang ating makakaya sa ating position sa mundong ito. Ang evangelismo ng pamilya ay naganap kapag pinanatili mo ang iyong position sa pamilya. 1 Corinthians chapter 7. Unang Korinto chapter 7. Verse 13. Verse 13. 13 and 14. 13 and 14. 13 and 14. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. At kung ang babae ay may asawa na hindi mananampalataya at pumayag ang lalaking ito na mamuhay na kasama niya, ay huwag niyang hiwalayan ang kanyang asawa. Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa, at ang babaeng hindi mananampalataya ay nagiging banal sa pamamagitan ng kanyang asawa. Kung hindi, ang inyong mga anak ay magiging marumi, ngunit ngayon sila'y mga banal. Verse 14, right? Sapagkat ang lalaking hindi mananampalataya ay nagiging banal. Nagiging banal, ibig sabihin, nagiging kaligtasan. Sa pamamagitan ng kanyang asawa. Sa pamamagitan ng kanyang asawa. The wife is saved, but husband is not saved. Yung asawang babae ay ligtas, pero yung asawang lalaki ay hindi ligtas. How the wife can evangelize the unsaved husband? Paano may evangelize ng babae yung kanyang asawang lalaki? The wife needed to keep her right position. Yung babaeng asawa ay kailangan mapanatili ang kanyang tamang posisyon. Not only spiritual position in church, but also physical position in the house. Hindi lamang yung spiritual na posisyon sa church, kundi yung physical na posisyon sa bahay.
she need to show good example in the house, right? Dapat na magpakita siya ng mabuting halimbawa sa loob ng bahay. As a wife, she need to serve her husband well. Bilang babaeng asawa, kailangan niyang paglingkuran ng mabuti yung kanyang asawang lalaki. But sometimes, right, the wife always go to church, Pero minsan, yung asawang babae ay laging pumupunta but ng church. neglect housework, Pero napapabayaan yung mga gawain sa bahay. right? Yeah. Don't serve a meal for husband. At hindi na naghahanda ng pagkain para sa asawang You can lalaki. eat by yourself. I don't care. I'm busy in church. Maghanda ka para sa sarili mo, abala ako sa church. Then, can husband be saved? Pagkatapos, maliligtas ba yung asawang lalaki? Yeah, husband cannot be saved, right? Opo, hindi maliligtas yung asawang lalaki. There is a position as a housewife. Kaya meron pong posisyon bilang housewife. When you keep your physical position well in the house, you can evangelize your family. Kapag napanatili mo mabuti yung posisyon mo sa bahay, may evangelize mo ang iyong asawang lalaki. At mayroong isang position ng lugar ng trabaho. Kailangan nating sumikap sa trabaho. Hindi ka dapat magpabaya sa iyong trabaho. Right? Colossians chapter 2. Colossus chapter 2. Colossians chapter 2 verse 22. 22 and 23. Okay, 22 and 23. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ang lahat ng mga alituntuning ito ay masisira sa paggamit, palibhasa yung mga utos at mga aral lamang ng mga tao. Ang mga bagay na ito ay mayroong anyo ng karunungan sa pagsambang ayon sa sariling kagustuhan, sa pagpapakababa at sa pagpapahirap sa katawan, ngunit wala silang kabuluhan laban sa kalayawan ng laman. Verse 22, mga alipin, sumunod kayo sa lahat ng mga bagay sa mga Panginoon ninyo sa lupa. Right? Yeah. Ang pagiging ganap na masunurin sa ating mga nakatataas ay ang pagpapanatili sa ating position. 22, right? Hindi naglilingkod kung may tumitingin na kaya ng pagbibigay lugod sa mga tao, kundi sa katapatan ng puso na may takot sa Panginoon. Yeah. 23, anuman ang inyong ginagawa ay inyong gawin ng buong puso na kaya ng sa Panginoon at hindi sa mga tao. Yeah. So we have to keep our position in our workplace. Kaya kailangan nating mapanatili ang ating posisyon sa lugar ng ating pinagtatrabahuhan. You have to do your best in your workplace. Dapat nagawin mo lahat na makakaya mo sa iyong pinagtatrabahuhan. Then you can also evangelize the people in your workplace. At pagkatapos, magagawa mo ring ma-evangelize ang mga tao sa iyong pinagtatrabahuhan. Hindi natin dapat basta-basta baguhin ang ating position. Kaya na makakuha ka ng rekomendasyon mula sa isang trabahong malaki ang sweldo. Hindi mo dapat walang ingat ng ilipat ang iyong position. You need to be careful. Kailangan mo pong mag-ingat. We need to consider Kawikaan 16 verse 8. Kawikaan 16 verse 8.
Verse 8, basahin po natin ng sabay-sabay. Mas mabuti ang kaunti na may katuwiran kaysa malalaking kita na walang katarungan. Mas mabuti. Ano ang mas mabuti? Ang kaunti na may katuwiran. Kaysa malalaking kita na walang katarungan. Even though you have a lot salary, if your Christian life, you cannot live a good Christian life, it's not the will of God, right? Kahit na kumikita ka ng malaki pero hindi ka nakakapamuhay ng mabuting buhay Kristiyano, hindi po ito kalooban ng Diyos. You need to consider your Christian life first. Kailangan mong palagi isaalang-alang yung iyong buhay Kristiyano. Some companies suggest a lot of salary. Yung ibang kumpanya, nagbibigay ng malaking kita. But you cannot live a good Christian life. Pero hindi ka nakakapamuhay ng mabuting buhay Kristiyano. Because too busy and even Sunday no day off. Dahil sa sobrang abala at minsan pag linggo walang day off. It's not the will of God, right? Hindi po ito kalooban ng Diyos. Then you shouldn't move your position. Kaya dapat kang lumipat. You have to keep your position. Dapat na panatilihin mo ang iyong posisyon. At hindi ka dapat gumalaw agad dahil mahirap ang trabaho mo. You can have a difficulty in your workplace, right? Marahil nagkakaroon ka ng kahirapan sa iyong pinagtatrabahuhan. But you shouldn't move your position immediately. Pero wag mo pong ilipat ang iyong posisyon ng agad. At kahit may mga taong nagpapahirap sa'yo, hindi ka dapat magpalit kaagad ng trabaho. Any place, there are some people who make you trouble, right? Sa lahat ng lugar, may mga tao na dadalhin ka sa gulo. No work that is simple and easy. Wala pong trabaho na simple at madali. Always there are difficulty, right? Lagi pong may mga kahirapan. There are difficult person, right? Merong mga may hirap na tao. But because of that reason, you should move your position. Pero dahil sa mga kalagayan yun, dilipat ka ng posisyon. Dapat may dahilan kung bakit ako tinawag ng Diyos sa trabahong iyon. May mga bagay talaga na matutunan ko sa mga kahirapan sa trabaho. Inilagay ako ng Diyos doon dahil may kailangan akong sanayin sa trabahong iyon. God want to train you in your workplace. Gusto kang sanayin ng Diyos sa iyong pinagtatrabahuhan. That's why God allows some difficult people. Kaya naman, ipinahintulot ng Diyos yung mga tao na magpapahirap. So don't move your position. Pero wag mong ilipat ang iyong posisyon. You have to keep your position. Dapat mong panatilihin ang iyong posisyon. At talagang may mga taong kailangan kong ebanghelyo sa lugar na iyon ng trabaho. Right? God send you to your workplace to evangelize the people in your workplace, right? Isinugo ka ng Diyos sa lugar ng pinagtatrabahuhan mo para ma-evangelize yung mga tao sa But pinagtatrabahuhan if mo. you move your position, who can evangelize them? Pero kung lilipat ka ng posisyon, sino mag-evangelize sa kanila? So you have to keep your position until God move your position another place. Kaya kailangan mo mapanatili ang iyong posisyon hanggang sa ilipat ka ng Diyos sa ibang lugar. May mga bagay na dapat isaalang-alang kapag lilipat. So especially when you move your position, you have to consider deeply. Lalo na kapag lilipat ka ng posisyon, dapat mong pag-isipang mabuti. When you move your position in your workplace, you have to consider deeply. Kung lilipat ka ng pinagtatrabahuhan, kailangan mong mag-isip ng mabuti. When you move your house, you need to also consider deeply. At kapag lilipat ka rin ng bahay, kailangan mo ring mag-isip ng malalim.
ilipat ang iyong posisyon upang makatakas sa kasalanan. Halimbawa, your workplace was drinking house. Halimbawa po, yung pinagtatrabuhan mo ay Drinking house, the bar, gaya ng isang bar. Drinking, singing, right? Before your workplace was there. Dati, yung trabaho mo ay doon. But there are great possibility, right? You can commit sin, right? Pero may malaking posibilidad na gumawa ka ng kasalanan. It's not helpful in your Christian life. At hindi ito makakatulong sa iyong buhay Kristiyano. In the case, you'd better move your workplace to other place. Kaya sa pagkakataong yun, dapat na lumipat ka ng posisyon sa ibang lugar. And also, for example, your workplace before, you have to deceive people. At halimbawa, sa dating pinagtrabahoan mo, kailangan mo mandaya ng mga tao. Or you have to do some illegal thing. O kailangan mong gumawa ng mga illegal na bagay. It's not right? Hindi po ito tama, di ba? Your conscience will have a problem. Magkakaroon ng problema sa iyong That's konsensya. why as a Christian, it's not good you stay in that workplace. Kaya bilang Kristiyano, hindi nararapat na manatili ka sa ganong trabaho. In the case, you'd better move your position. Kaya sa ganong kaso, dapat na lumipat ka ng posisyon. Yeah. Anyway, lilipat ang inyong posisyon upang luwalhatian ang Diyos. Luwalhatian ng Diyos. Right? Yeah. 1 Corinthians chapter 10. Unang Korinto, chapter 10. Chapter 10, verse 31. Okay, 31, basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya kung kayo man ay kumakain, umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Diyos. Anuman ang inyong ginagawa, kain ninyo ang lahat sa kaluwalhatian ng Diyos. Right? Kaluwalhatian ng Diyos. Anuman ang inyong ginagawa. Yes. So, you have to consider deeply before you move your position. Kaya kailangan nyo pong isaalang-alang ng mabuti bago nyo ilipat ang inyong posisyon. Yeah, you need to check whether you're moving your position can glorify God or not. Kailangan nyo suriin na kung yung paglipat ninyo ng posisyon ay maluluwalhati ba ang Diyos o hindi. Lilipat ang iyong posisyon upang mag-ebanghelyo ng maraming tao. If you can evangelize many people when you move your position, it's better, right? Kung lilipat ka ng posisyon para mag-evangelism, ito po ay mabuti. Yeah. Suri ng dahilan ng paglipat ay para sa iyong laman, para sa iyong laman. Yeah. At huwag ilipat ang iyong posisyon ng mabilis. Yeah. Isaalang-alang ng mabuti ang ibang mga Kristiyano at ang Panginoon. Kaika chapter 19. Kaika chapter 19 verse 2. Kaika 19 verse 2. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi mabuti para sa isang tao ang walang kaalaman at siyang nagmamadali sa kanyang mga paa ay naliligaw. Siyang nagmamadali sa kanyang mga paa ay naliligaw. Yeah. So, when we have to move our position, we shouldn't hurry. Kaya kung kailangan nating ilipat yung ating posisyon, dapat na hindi tayo magmadali. Yeah, don't hurry. Huwag magmadali. You have to consider deeply. Dapat nating isaalang-alang ng mabuti. So,
I hope, I recommend, not only you have a fellowship with the brothers and sisters, but also try to have a counsel with me. Kaya pinapayo ko po na hindi lamang kayo magkaroon ng fellowship sa mga brothers at sisters, kundi magkaroon din po kayo ng counseling sa akin. Before you move your position, first counsel with me. Bago kayo lumipat ng posisyon, una, magpa-counseling muna kayo. Because moving position can affect greatly your Christian life. Dahil yung paglipat ay may malaking pag-apekto sa inyong buhay Kristiyano. You have to be very careful when you move your position. Kailangan na higit kayong maging maingat kapag nililipat ang inyong posisyon. Okay? So, today we learn, right? There is a right position as a saved Christian. Kaya naman napag-aral natin ngayong araw na may mahalagang posisyon bilang isang ligtas na Kristiyano. First, our spiritual position is a church. Una, yung ating spiritual na posisyon ay sa church. Whatever situation we meet, we have to abide in church. Sa anumang sitwasyon tayo humarap, dapat na manatili tayo sa church. That's our right position. Yan po yung ating tamang posisyon. And also we have a right position in the house. At meron din po tayong tamang posisyon sa bahay. And also we have a right position in the workplace. At tamang posisyon sa pinagtatrabahuhan. So if we keep our right position, we can succeed in our Christian life. Kaya kung mapapanatili natin ang ating posisyon, magtatagumpay tayo sa ating buhay Kristiyano. Okay? Manalangin po tayo. Mahal naming Ama, mahabagin at mapapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aralang salita ng Diyos. Salamat po sa maunawan ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Iniling po namin na sundin natin ang salitang natutunan natin ngayon. Pakiusap, panatilihin at kabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.